I'm Joey Storm Rivero. I'm the head coach of Zero to Podium Riding School. Likewise, ako rin po yung program director ng Wheeltech Learn to Ride 2.0. It's under the Let's Ride Na program. Riding is 98% visual. Okay? Where you look is where your bike goes. In Pilipino, kung saan ka tumingin, doon pupunta yung motor mo. Kaya nga, may tayo sa kalsada, ayun yung masagasaan, nasasagasaan ninyo. Diba? Diba? Bakit? Kasi it caught your attention. Nakatingin ka sa kanya. We ride using a hand-eye coordination. We get our information using what we see. It is transformed into action based on nakita natin. The first survival reaction is called target fixation. Naririnig niyo palagi ito, target fixation. Diba? Okay. Pero ano nga ba yung target fixation? Because riding is 98% visual, napakahalaga na naiintindihan ninyo paano kayo na-apektuhan ng target fixation. Ulitin ko, anything that scares you, natakot kayo, tinawag attention ninyo, o napatingin kayo doon pupunta yung motor niyo. So, ano yung sagot? Ano yung sagot? Ang sagot sa target fixation is, look where you want to go. Ito, turo sa inyo palagi. Look where you want to go. Naririnig nyo. Ang tanong, paano ba yung look where you want to go? Okay. Una, pag sinabi kong look where you want to go, turn your head, lingon, chin over shoulder. Paano yun? So, ito yun. Okay? Yung iba hindi yung ginagawa. Ginagawa ganito. Diba? Ginagalaw natin, mata natin. Ang problema, yung corner ng mata nyo, very sensitive. So, nakaganon yung mata ninyo, kaya mo nakita yung kapitbahay mong chismosa, napatingin ka ngayon sa kanya, binangga mo. Right? So, the idea is you have to bring your area focus, your focus to the area of attention. Kung saan mo gusto pumunta, ilingon mo ulo mo. Chin over shoulder. 2. Alam nyo na nakatingin kayo kung saan nyo gusto pumunta kung hindi nyo nakikita yung harapan ng motor ninyo. Hindi nyo dapat nakikita yung harapan ng motor ninyo. Okay, so paano yun? Okay, dito muna para sport car. O sa akin ha. Okay, turn your head. Turn your head means I look where I want to go, chin over shoulder. Hindi ko nakikita tong harapan ng motor. Kung nakikita ko yung harapan ng motor, ibig sabihin nakatingin ako kung saan papunta yung motor ko. Dalawang magkaibang bagay yun. Kung saan papunta yung motor mo at kung saan mo gusto pumunta. Sa racing, makikita ninyo, ang body position namin will be this. Nakakita na ba kayo na rider na nakagita? Hindi, di ba? Because where you look is where your bike goes. Ang problema, hindi natural yung pakiramdam na yun. Walang ibang gustong gawin yung ulo ninyo or yung instincts ninyo kundi tumingin kung saan ayaw nyo pumunta. Marami kayong makikita video niyan sa Marilake. Meron isang popular, mga naka-scooter. Nandito yung camera. So makikita nyo, tingin sa kanan, balik. Tingin sa kanan, balik. Ang tinitignan niya yung mga puno. Mabilis ng mabilis yung mga puno sa paligid niya eh. Tingin kalsada, puno. Tingin sa kalsada, puno. Puno. Diretso sa puno. Diba? Kaya namin nasasabi to because we test it every week on the racetrack. Things happen faster on the racetrack, right? So, if it happens there, hindi ka naman kasing bilis nung takbo mo sa kalsada sa racetrack. Diba? So, look where you want to go. The first survival reaction is called target fixation. Turn your head, chin over shoulder. Look where you want to go. 2. Ano ang paraan po kung paano natin gamitin yung mata natin? Una, ako kayo lahat dyan. And then, pwede ako mag-zoom in sa relo ng isa. Diba? Pag naka-zoom in ako, ang tawag dyan direct vision or peripheral vision. Yung detalye, lahat maayos. Diba? Pero hindi ko nakikita yung nasa paligid ko. Yun lang nakikita ko. Pag nag-zoom out ako, ang tawag dito, peripheral vision. Parang pag nagmamaneho tayo, pag nagmamaneho tayo, kita mo yung tricycle, kita mo buta sa kalsada, di ba? Pero kita mo pa rin yung linya mo. That is how you ride. Always ride you. You never ride fixated. If you ride fixated,
Lalo na madilim, nakatingin ka doon sa plate number o ilaw ng ride mo, na-shoot sa imbornal yun, kasama ka. Okay? So, you have to look where you want to go. The idea is wide view. Kita mo siya, pero kita mo pa rin yung linya mo. Sa racing, kung nakatingin ka doon sa racer na nasa harapan mo, never mo ma-overtaken yun. Kasi nasa isang linya na kayo. Dapat nakikita mo siya, pero nakikita mo pa rin yung linya mo. Here? Especially on the road, you see everything. So first survival reaction, look where you want. First survival reaction is called target fixation. Sagot, look where you want to go. Chin over shoulder. Turn your head. Kalimutan ninyo yung harapan ng motor ninyo. Sobrang importante nito. Kami sa school, maghapon kami, sigawan kami ng sigawan. Ulo! Ulo! Kasi nagtataka natin estudyante, ba't ang hirap iligo ng ulo ko? Kasi ang nilalabanan ninyo, instincts ninyo. 2. Right. So, parating ka sa corner, lumabas si YT, napatingin ka kay YT, papunta ka na kay YT. Ano yung kasunod na mangyayari? Natakot ka. Di ba? Ito. Naninigas, di ba? Wala nga YT eh. Kumahataw ka lang, biglang basa yung nadaanan. Naninigas ka. Right? Okay. Ang tawag doon ay death grip. Inihigitan mo yung hawak sa manibela. Ang una kong tanong ay, boss, welcome yung mga our friends from Mindanao. Yan. Boss John D. Hey guys. Galing ng National Convention. Okay. Ang unang tanong dito ay, saan ba kayo nakahawak pag nagbomotor kayo? Saan kayo nakahawak pag nagbomotor? Manibela! Tama? Manibela! Manibela! Tama? Okay, mali yun. Mali yun. Believe it or not, it's the wrong place, it's the wrong way to hold on your motorcycle. Parang common sense, manibela, pero hindi. Alright? Pansinin nyo lahat ng motor, may korte yung tangke. Di ba? O pera na lang yung walang tangke. Right? Tapos nilalagyan pa natin ng tank with yung tangke natin. Why? Because it is how we hold on our motorcycle. We clip on the tank, itik tangke. Okay? Ang manibela is there for steering and all rider input. Accelerate, decelerate, braking, clutch, signal light, or whatever, but not to support your weight. Yun po yung dahilan kung sino man mga naka-sport bike dito na napapagod kayo kaagad. Kasi ganito kayo mag-ride. Lahat ng lubak lipat sa katawan ninyo. When you ride, grip on the tank, relax upper body. Right? Makikita, minsan, you have to do this. Nakakatawa. Ang tawag dito ay funky chicken. Okay? At slow mo yung MotoGP rider, ganin yung arms. Hindi nililipad ng hangin yon. Nire-remind niya yung sarili niya to relax his upper body. Right? Why? Because when we steer, when we go into the corner, paglipo namin, kaya namin yung mga picture kami, sayad tuhod, sayad sito, ganyan pa. Di ba? Kasi walang weight yung arms. Ang ginagawa niya lang is to steer. Right? Roll throttle, brakes, clutch, or whatever, but not to support your weight. Why? Remember, your motorcycle is a two-wheel vehicle. Yung likuran ng gulong ang tumutulak sa harapan ng gulong. Okay? So, kung hindi po naka-align yung harapan ng gulong sa likuran ng gulong, gagalaw po yung bike. Normal po yun. Hindi po niya kayo gusto patayin. Ang gusto lang gawin ng motor ninyo ay i-align yung harapan ng gulong sa likuran. At hinigpitan po ninyo yung hawak sa manibela, hindi po mangyayari yun. Sa lang kayo. Isa sa kinakatakutan ng mga rider, karamihan, yung tank slapper, yung wobble. Kaya nga nag-aaway-aaway sa Facebook tungkol sa steering camper at ang MotoGP daw. Diba? Para hindi mag-wobble. Guys, normal na palaging gumagalaw yung harap ng bike ninyo. Kayo lang yung natatakot dahil hindi tama sa pakiramdam ninyo. Ano ba ginagawa ng motor? Simple, nag-a-align po yung harapan na gulong sa likuran na gulong. Bakit nagkakaroon ng malakas na wobble? Umahataw kayo, nalubak yung harapan na gulong, bumagsak, hindi naka-align sa likuran na gulong. Ano gagawin ng motor? Siyempre, dapat yung harapan mag-align sa likod. So gagalaw ngayon yung manibela. Eh natakot ka. Ano yung unang mong gagawin? Pakikain yung throttle, pagpepreno, anong kasunod na kabanata? Handling. Diba? So, right way to manage that is grip on the tank,
Relax sa upper body. Normal po na gumagalaw yung front end ng bike. Okay? At remember, hindi po ninyo kailangan mag-balance at mabilis yung motor ninyo. Hindi po totoo yun. Marami ako nakikita sa comment pag nagpo-post ako ng video. Balancing lang yan. Ang balancing nangyayari kung ang speed nyo, 10 hanggang 30. At pataas na, hindi nyo lang kailangan mag-balance. Kahit wala isang motor mo, mabilis, hindi babagsak yung bike ninyo. Because ito ang hatak ng gravity. Ito meron ka. We always demonstrate this sa students na yung unang ikot, mga, ano ba yun, naninigas. Papakita na, tignan nyo kami, oh. Gaganyan kami sa track. Hindi babagsak yung bike because you have forward momentum. Yun yung ibig sabihin ng trust the system. Yun yung totoong trust the system. Di ko alam yung sinasabi ng iba na trust the system. Ito yung totoong system. Science yun. Okay? So, second survival reaction, clip on the tank, relax upper body. Laging relax. Pangalawa, mas tatagal kayo sa ride niyo. Kasi, kahit nalulubak yung motor nyo, instead na kasama kayo sa nalulubak, merong natural suspension yung katawan niyo. Here? Okay. So, una, ulitin ko. Look, target fixation, look where you want to go, chin over shoulder, turn your head. Kalimutan yung harapan ng motor. Pangalawa, death grip, ang tawag, death grip, naninigas. Grip tank, relax upper body. Okay, tanong, sir, yung scooter, wala pong tanke. Umupo kayo ng proper doon sa scooter niyo. Right? Ibig sabihin ng upo ng proper, walang scooter na yung Kawasaki, upo ka sa kanta. Kaya ang mga taga-Kawasaki dito. Okay? Pero ako ibang nakikita, kapag nag-i-scooter, ganyan. Ganyan, di ba? Para racing daw. Career set. Guys, kung makapansin nyo, may step board yung scooter ninyo. At may shape yung upuan. May shape yung upuan. Because the way you control your scooter is by sitting properly on it and having your feet on the step board. Right? Having your feet on the step board. Okay? So, ayaw mo mag-scooter nang nakaganyan, hindi po inimbento yun para dyan. Right? So, sit properly. Relax upper body. Karamihan sa inyo, nasusubukan yan, lalo pag nagmamotor kayo sa EDSA, pag nalulubak yung scooter ninyo, gumaganyan yung harapan. Pag hinigpitan mo yung hawak, ano mangyayari? Sa semplang ka, di ba? Ginagawa mo, niluluwagan mo lang yung hawak, pinapakayaan mo lang siya sa lubak. Same thing sa may tanke. So, grip tank, relax upper body, or on a scooter, sit properly. Here. Third survival reaction, chopping the throttle. The throttle or the silenciador is the most important control on your motorcycle. Diba? Why? Okay. Tayo, lalo na sila Boy Bomba, diba? Saka sila Boy Red, hindi, honestly, hindi ko maintindihan yun. Pagdating sa traffic light, parang obligasyon lalo yung nakabigay. Boom, 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 boom. Meron, diba? O kaya pag dinadaanan na tao, parang hindi mapigilan sa sarili. Boom, 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 boom. Okay? Anyways, the throttle is the most important control on your motorcycle. Hindi siya pang pasikat, di ba? Kapasikat ka, 4-cylinder yung motor mo, yun ang D-engine, di ba? So, bakit? Bakit siya most important control on your motorcycle? Because, hindi lamang po acceleration at deceleration yung dinidictate ng throttle ninyo. It also dictates power delivery. Kung gaano ka-smooth mag-deliver ng power yung motor sa rear wheel mo. Okay, ano yung sinasabi ko? Imagine, scooter nyo na lang. Upo ka sa scooter, start mo, tapos gagawin mo. Ano gagawin ng scooter mo? Ha? Kasali ka ngayon sa, sa X Games, di ba? Bili ka ngayon, di ba? Gawin mo dito sa, 500 o 400. Ganyan, gagawin yan. Or, sa slide. Or, kumahataw ka naman, bigla mo patayin yung lagay mo sa from 6th gear, baba mo sa 2nd gear, tapos patayin mo bigla yung throttle mo, ano nangyari? Slide. Your motorcycle, dahil dalawa lang po ang gulong niya, is very much affected by weight transfer. Kung paano po lumilipat yung feedback sa motor ninyo. Ano po?
Pag nag-accelerate po tayo, lumilipat po yung timbang sa likuran ng motor. Tama? Ito yung nararamdaman nyo. Pag nag-accelerate kayo, ito po yung nararamdaman nyo. Lumilipat yung weight sa harapan. Dahil po yung throttle, yung nagko-command ng power delivery, importante po na laging smooth ang throttle control. Okay? Kaya hindi po nabibilib yung mga racers, mga bomba boys, ay hindi po ginagawa sa racing na ganyan yung throttle. Ang throttle po ay ito. Smooth on, smooth off. Wala pong magagawa din ganyan. Sa starting lang po yun kasi may launch control yung motor. Kung walang launch control yung motor, tatalon yun. Pero exiting na corner, kaya tanungin yung waswas niyan, wala? Smooth on, smooth off. Ikaw, ganyan ka ba mag-throttle? Sagot. Ikaw, ganyan ka mag-throttle, Lance? Ha? Yes po. Diba? Marami hindi nakakalam, nag-racing school yan. Okay. Smooth roll on, smooth roll off. Walang bigla. Here, the smoother you are on the throttle, the more stable yung takbo, the smoother yung transfer ng weight sa motorcycle. Here, walang bigla. Okay? And then, lastly, braking. Pinaka-importante. Pag tinanong mo yung mga rider, ano pinaka-importante control sa motor? Brake, brake, brake. Kasi yung instincts so, gusto yung pigilan yung ano na yung ginagawa ng motor. So, pinaka-importante control sa inyo, preno pa natin. Alam niyo ba sa Zero to Podium Riding School, yung unang session ninyo sa track, fifth gear, no brakes. Walang preno. Iikot ka sa buong track, fifth gear, no brakes. So, hindi ko pwedeng mabagal ng fifth gear sa super time. Yung speed yun. Right? Because speed is your friend dahil mas stable yung motor mo pag mabilis and dapat pinapractice namin yung smooth throttle control. Magagawa mo lang yon kung hindi mo gagawin yung preno, gagamitin yung preno mo. But anyways, preno. Ang survival reaction is called grabbing on the brakes. Biglang nagpipreno, ang ibig sabihin. Ito, kadalasan nangyayari. Kanina tinanong ko ilang daliri nyo nakalagay sa preno. So malamang, meron dyan, isa, dalawa, meron ng lahat. Mahirap yun. Or apat. Right? But anyways, karamihan, dalawa. So, ibig sabihin, kung dalawang daliri ang nakalagay sa preno, itong tatlong daliri nakalagay sa throttle. Tama? Alright. Gawin natin dito. Daliri nakalagay sa preno, nasa throttle, nag-throttle ako. Hey, tumatakbo ko, lumabas, yung itim na aso na pangalan YT. Okay? Natakot ka. Ano reaction ng daliri mo? Natakot ka. Tumawid yung aso. Ano yung reaction? Ano gagawin daliri mo? Ano ate? Close. Ha? Close. Tama. Close. May nakalimutan kayo. Ano? Hey, papakita ko sa inyo. Kaya marami sumisempla ha. Alisin ko yung kamay ko sa preno. Paano yung throttle? So ngayon, nag-preno ka, naka-throttle ka. Ano reaction ng bike? So, nung nag-roll on ka ng throttle, engine generates power, transfer to the rear wheel, lumipat yung weight sa likod ng motor. Tama? Okay. Tumatakbo ka, tumawid si YT, nagulat ka, pinatay mo, ito yung ginawa mo. Ano mangyayari? Lilipat yung weight sa harapan. Tama? Umiikot yung likuran ng gulong mo. Hindi pag bumagal yung harap na gulong, mabagal ka agad yung likod na gulong. Hindi po ganun yun. Kaya po nag-i-slide yung bike kasi mas mabilis yung ikot na likuran ng gulong sa harapan ng gulong. Right? Same lang yun. So, the right way to ride is keep your fingers off the brake levers kung mabilis na kayo. Lalo sa highway, sa mountain pass, wala pong kamay o daliri nakalagay sa brake lever. Keep it on your throttle. All of your throttle, straight your brake lever. Okay? And then, get off your brake lever and then on your throttle. Walang bigla. Walang bigla. Walang daliri sa lever. Kasi, every time nandun yung daliri nyo sa brake lever, pag magugulat kayo, ito yung ginagawa. Ito yung survival reaction mo. Okay yan kung nandiyan kayo sa EDSA. Kasi hindi mo kayo makakaw doon. Kasi kapag biglang libo, hindi mo na, kahit ng lane. Pero, if you're in an expressway, as mountain passer or wherever riding fast, keep your fingers off the brake levers. On the racetrack, you don't put our fingers on the levers. Okay? So, the idea with braking is, huwag nyo po pahintuin yung motor ninyo. Hindi po siya hihinto.
babagal siya, and then liliko. Right? Don't stop the bike. Set the speed and then stop. Especially po sa mga modern bikes ngayon, mga 1,000. Meron po siyang tinatawag, ito meron ito, tinatawag at ABS. Hindi po maglalak yung gulong ninyo. Hindi po from 100, zero agad yung takbo. Hindi po mangyayari yun. It will take some distance for your motorcycle to stop dahil dalawa lang ang gulong mo. Right? So the idea is, one, you have to always ride defensively. Yun yung reason na pag nagra-ride tayo sa kalsada, may ride tayo, hindi tayo nakapilang ganyan. Mali yun. Kasi pag nag-training na sa harapan mo, salpok yun ang nasa likod. Staggered formation palagi. Pangalawa, hindi po magaling ang dating ninyo sa amin kung nakatuto ka sa kotse. Nakangahan po yun. Kasi pag nag-training yung kotse, sigurado tatamaan mo yun. Yung kotse, mas mabilis huminto kaysa sa motor. Okay? Hindi po nadadala sa mga ganong bagay yung para mapakita ninyo yung galing ninyo sa pagmumotor. No? Yan po naman po si magigita mo. Okay? So remember, set the speed. Mapagaling niyo yung motor and then stop. Importante, alam niyo kung saan niyo gusto huminto. Diba? Sa steering, cornering, tawag na banking. Diba? Huwag yung biglang pahintayin yung motor. Tapos, iko, set the speed. Kailangan ng motor ng tamang speed to steer into a corner. At mabagal yung motor, ay iliko mo lang kung saan mo gusto iliko. Okay lang yun. Pero kung mabilis siya, hindi mo pwedeng biglang putulin yung speed ng motor, kasi biglang iliko, mapagsak yun. Mawawalan ka ng forward momentum. Mawawalan ka ng buwelo. No? So the idea is set the speed, then stop, set the speed, and then corner. So technique, paano ginagawa? Imagine ninyo, yung brakes ninyo, pag nag-roll off kayo ng throttle, pagpunta nyo sa lever ninyo, lagyan nyo muna ng 5%. Tingnan nyo ng 5% para lumipat ng smooth yung timbang ng motor nyo sa harap, pag-compress yung fork. And then, higpitan ninyo. Kung may EBS, kahit higpitan nyo, hindi maglalak yung gulo nyo, higpitan ninyo, and then use your rear brakes. Gamitin ninyo yung rear brakes ninyo. Okay? Alam ko dito, mga Pilipino, karamihan, hindi ginagamit yung rear brakes dahil may nagsabi sa atin, huwag mo gamitin rear brakes. Sa slide ka dyan, baliktad. Pag hindi mo ginamit yung rear brake mo, magsa-slide ka. Kasi mas mabilis yung ikot ng likuran na gulong kaysa sa harapan. Kaya po may traction control. Ang ginagawa ng traction control, dinedetect yung ikot ng harapan ng gulong at pinukumpara sa likod. At naramdaman ng ECU, mas mabilis yung ikot ng likuran ng gulong, itakan mo yung power. Dahil kinakailangan pantay po ang ikot ng harap at ng likod. So get on the front brake and then get on the rear brake. Kung merong ABS yung motor ninyo, ayuan ninyo yun. Ayuan means, ibig sabihin, tapakan ninyo ng sagad, hindi maglalak yung preno ninyo. Ang gagawin ng motor, chuchuchuchu. Sa mga adventure bike, yung mga naka-multistrada, or Honda ADV, or Versys, or GS, meron silang tinatawag ng integral braking. At nagpreno ka sa likod, at sa harap, at likod, nagpreno na yun. Okay? So, again, 5% harder and then rear brake, bitaw front brake. Here, pag lumiliko po kayo as much as possible, bitawan ninyo yung preno ninyo. Okay? Marami, lalo na clutch. Marami po dito lumiliko, naka-clutch. Pag nag-clutch po kayo, nawawalan kayo ng control sa motor. Naka-neutral yun. Eh, diretso or babagsak yung motor ninyo. Ang rason po, ito alam ko na ha, sasagutin ko na. Ang rason, karamihan gusto marinig dito, paano ba buwangking? Diba? Kaya karamihan eh, okay. Ang rason po kung bakit humihiga yung motor, bakit kailangan humiga ng motor, is because pag nag-release na po yung motor ninyo, ayaw na po niya magbago ng direksyon. Hindi na po liliko. Pag mag-release yung motor ninyo, pag niliko nyo sa kanan, hindi po siya liliko sa kanan. Hindi na po mangyayari yun. Pag ang takbo nyo, 50 pataas, hindi na po mangyayari yun. Kaya maraming aksidente. Pag mabagal ka, 30 pa baba ang liko mo sa kanan, liliko yung motor sa kanan. Liko mo sa kaliwa, liliko sa kaliwa. Kapag sa yung video ko, yung gulong sila na hinahawakan.
So, pag mabilis yung ikot ng gulong, kailangan mong ihiga yung gulong para lumigo. Same, of course, nakakabit yung gulong sa motorsiklo. So, kailangan mong ihiga yung motor para lumigo siya sa kaliwa. Ihiga mo yung motor sa kanan para lumigo sa kanan. Okay? So, yung banking na tawag sa Pilipinas, hindi po siya objective. Resulta po siya ng tamang paraan ng pagmomotor. Dahil mas mabilis ka, mas malalim ang higa ng motor. Ngayon, ang kasunod na tanong doon, paano ba pasayad ng tuhod? Okay? Yung sayad tuhod po ay hindi po objective. Tool po siya. Kasangkapan, gamit. Saan po namin siya ginagamit? Ginagamit po namin siya para masukat namin yung lalim ng higa ng motor. Ihiga yung motor ninyo kahit walang tuhod. Kahit nakaganyan ka diretso, maglilin yung motor mo. Ang tanong, bakit kailangan sukatin? Kasi po, yung gulong po natin ay may hangganan. Pag nakatayo po yung motor ninyo, malaki po yung kapit. Sila kayo ng credit card. Pag hunihiga yung motor ninyo, lumiliit po yung kapit. Contact patch po ang tawag doon. So pagbalik po ba yung kapit ng gulong ninyo? Gagasan mo? Siyempre, hindi. Slide yun, di ba? So you have to understand yung lean angle, gano'ng kalalim yung higa ng bike. That's the reason why nilalabas namin yung pet namin at binubuka yung tuhod para sumayad yung tuhod o yung plastic doon at malaman namin kung gano'ng nakalalim yung higa ng bike at hindi pa sumobra. Yun yung gamit doon. Pero, hindi nyo kailangan ilibuka yung tuhod ninyo para iligo yung bike. Hindi nyo rin kailangan gamitin yung katawan ninyo para iligo yung bike. Marami yan. Diba? Makikita natin, nakaganyan. Pero nakatayo yung motor. Diba? They got it all wrong. Akala, pinaka-latest nakita ko, halos malaglag sa motor. Pinapasay niya yung seat yung tuhod niya, pero nakatayo yung motor. Remember, knee dragging is a result. It is not an objective. Right? The way to steer your bike is by using dalawang paraan lang. Pag mabagal ka, direct steering. Kung liliko mo sa kanan, liliko mo sa kanan yung motor, liliko sa kaliwa, liliko sa kaliwa. Pero, pag mabilis ka na, hindi nagagana yun. To turn right, you have to push the right handlebar. Hindi po ako nagkakamali. Para lumiko sa kanan, itulak ninyo yung kanang handlebar. Ang tawag sa kanya counter steering. Tignan niyo yung motor. Pag tinulak ko sa kanan, saan humihiga yung motor? Dito na sa kagad humihiga. Okay? Ginagawa po ninyo yan. Hindi nyo lang alam. Kasi ang ginagawa nyo, ganito. Pag hihiga ako sa kaliwa, ito gagawin ko. Tama? O, lean sa kanan. O, uulitin ko. Tignan yung kamay ko. Pag ginagawa ko yung ginagawa nyo. So, ito siya. Ito siya, hindi katawan. So, kahit nakadiretso yung katawan ninyo, itulak nyo yung manibela, hihiga yung bike. Tulak nyo yung inner handlebar, hihiga yung bike sa inner side. Sa kung saan man mo tinutulak. Hindi mo kailangan gamitin yung katawan mo. This is easier said than done. Pag sinubukan po ninyo ito, mahihirapan kayo kasi kukontra yung instincts ninyo. Right? But, again, it is best to learn and practice it the proper way. Okay? Yun yung tamang way. Long is steady. There is the proper way of riding. Okay? Now, balikan po natin yung apat. Bago ako humingi ng konting tanong. Una, survival reactions po. 1. Target fixation, look where you want to go. Turn your head. Chin over shoulder. Kalimutan niyo yung ako ng motor. Okay? 2. Grip back, relax sa upper body. Ang survival reaction, get grip. So, importante, ang paraan para humawak sa motor, i-pick ang air, relax sa upper body. 3. Smooth throttle control. Ang survival reaction ay chopping the throttle. Bigani pinapatay. Importante yung throttle kasi sa power delivery. So, smooth roll on, smooth roll off na lang dito. And then lastly, braking. Don't grab your brakes. Do not stop the bike. Set the speed and then stop. Papagalin mo muna sa kakumiko. Papagalin mo muna sa kakalumiko. 5% harder. Use your rear brake. Get off your rear brake. Get off your front brake. Here. Hey. Steering, yung dinagdag ko kanina, yung banking. Marami nag-message sa akin, Sir, nagtuturo ka ba ng banking? Ang sagot ko palagi, political science ko, di ako ng-banking ng finance. Anyways, the term is cornering. Cornering, okay? Ang mga importanteng bagay na kailangan ninyo tandaan sa cornering,
One, ito step by step, para magamit nyo. Kung may mabalitaan ako nag-i-drug dyan sa EDSA. Okay. One, kung hindi nyo kilala yung kurbada, stay wide. Palagi kayong nasa outside. The wider you are, the more space you have, the more you see into the corner. Mas nakikita ninyo. Alala ninyo, tinuha kayo mag-motor, mag-drive ng kotse. Sabi sa inyo, tingin ka lang sa malayo, tingin ka sa malayo. Saan yung malayo? Sa Cubao? Okay. The reason why it works, di ba, pag tumingin ka sa malayo is because the farther you look, the more information you get. The more information you get, the more prepared you are. Mas kayang gawin ng katawan mo. Yun yung reason kaya pag kukurbata ka, malalim ang tingin mo sa kurbata, hindi sa baba. Malalim kung sa baba ka lang nakatingin, at bilamoy na natin ulo mo, malalim pa rin kurbata, guess what? Diretso ka sa kamot yan. Right? So turn your head, look where you want to go, stay wide. Get off your clutch. Do not enter the corner with your clutch on. Get off your clutch. Set the speed, set the right gear, get off your clutch. Steer. Pag mabilis po kayo, counter steering. There's no other way out to turn. There is no other way out to turn. Kaya record yan, internationally po, the only way to steer is counter steering. To turn left, push the handlebar left. Okay? Di ba magtatanong, sir, paano ko yung tamang body position? The right body position is simple. Just get off the seat, open your neck para masungat yung hinangin ng bike. But, there's no reason for you to do that sa road. Walang dahilan para gawin mo yung sa kalsada. Right? Una, may speed limits tayo. Pangalawa, yung gamit ninyong gulong, hindi race tires. Pangatlo, hindi race tarmac kung sa inyo ginagawa yun. Kung kinukumpara nyo yung gagawin nyo sa MotoGP, sa restart course nila ginagawa yun. At ito, take note, quote ha, hindi po totoo na ang tamang sukatan ng magaling na rider ay sa kalsada. Okay? Being responsible po yun. If you want to show how good you are, you want to test your bike and show everybody how good your bike is, may restart po. No? Doon, hindi mo kailangan maghamon. Pumunta ka doon, mula umaga hanggang hapon, papatulan ka ng lahat doon. Right? So, again, if you want to do all of these things, there's a proper place to do that. Race hack po yun. Pero, proper riding, no? Importante po, alam niyo lang po yung science behind the way to learn. Okay? I wish I had more time. I wish I could share everything to you guys. But again, kaya po tayo nagpo-post ng mga videos para ma-share ko po sa inyo lahat yan. Anyway, kaya ako po ginagawa ko, itong advokasya na to, is because galing din po ako sa inyo dati. Hindi po afford magkaroon ng riding school. Hindi po ako makatel ng riding school. So, nangangalap lang ako na yung informasyon. Kaya ako po yung nandito ngayon, ibinabahagi ko po sa inyo. Right? So, do you have any questions bago natin, so you can enjoy your day more here at the Makina Show? Any questions? Final interactions. Questions. Sige lang. Aso. Okay. Okay. So ang tanong, kung hindi mo maiiwasan yung aso, anong gagawin mo? Okay. If you don't have any way, maiwasan or what? Grip tank, relax sa upper body, kasan mo? Hindi po babagsak yung bike. Dadaanan ng bike yung aso o kakalisip yung aso. Kahit ano pa siya. Hindi babagsak yung bike. As long as nakalipit ka sa tanke, relax sa upper body. Ano gagawin ng bike? Yun lang. Ha? I never tried it, no? Pero ako, sa ilang beses na ako sa motor, malaki, hindi naman ako siya. I probably here, depende, siguro kung malaki ng konti, baka ano, pero lalo sa scooter, no? But then again, palagi ang sabi kasi dyan, guys, when you ride, you have to ride aware. Hindi yung nag-aantay ka na may mangyari sa kakamagrera. Alam mo guys, sa track, nagmomotor kami, parating sa corner, di ba? Hindi nakikita kasi helmet lang eh. Pero sa loob ng helmet eh, pag ginagawa mo naman, kung maririnig mo doon, braking, bounce it, turn your head. Pino-coach namin yung sarili mo. Kasi kung hindi mo sasabihin sa sarili mo yung dapat mong gawin, hindi mangyayari yun. Ipigilan ng instinct ko yun.
ganun din sa kalsada. Kung nagmumotor ka na ang iniisip mo, ano lang kaya nangyari sa susunod na episode or novela mo, malamang na-accident ka. You have to focus. You have to be there. You have to ride defensively dahil wala kang laban sa ibang sasakyan. Diba? Kaya nga, sabi niya, magkaroon tayo yung mga mabilis na patakbo sa kalsada, hindi naman para maging ito, honestly, totally, para maging magaling ka sa kalsada, kailangan lang ng bastos ka. Hindi mo inintindi, hindi mo ibahagi po natin yung kalsada. Marami po tayong kapwa motorista. Kung respeto po ang hanap natin, ang kailangan po ay marunong din po tayo rumispeto. Respect begets respect. O, sa racetrack po, lahat po ng gusto nyo mangyari doon, gusto nyo ipakita, ipamalas, or gusto nyo matutunan, gusto nyo makasa, yun po yung proper venue, racetracks or training courses. Hindi po sa kalsada. Ano po? Kasi po, nakakalungkot, o minsan, gusto lang natin mag-enjoy or magpasikat, si Lola, bumili lang ng ulam ng may sakit ng apong, tumatawid ng kalsada, diba? Na-accidente pa natin dahil lang dun sa... Right? So, yun po yung i-bear natin in mind. Okay? We want respect, ituto tayo ng respeto sa kalsada. So, good afternoon. I'm Joyce Storm Rivero with Buildtech Nationwide and here's the President. Thank you very much for your time. Okay, thank you very much.